Nangalampag ang mga mamamahayag at taga-suporta ni Percy Lapid sa tanggapan ng Department of Justice. Isang taon kasi mula nang patayin ang broadcaster, hindi pa rin nakakamit ang hustisya. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Defend press freedom! Ito ang sigaw ng National Union of Journalists of the Philippines sa tapat ng Department of Justice. Isang taon matapos patayin ang radio broadcaster na si Percy Lapid. Muli nilang panawagan hustisya para sa pinaslang na mamamahayag. Gumamit pa sila ng artificial intelligence para masimulate ang boses ni Lapid na parabang nagpapaalala na hindi pa tapos ang kaso. Sabi ng PNP, case solved na raw. Hawak na nila ang gunman, wala na ang middleman. O tapos, yun na ba yun? Hanggang ilang anibersaryo ng kamatayan ko ang iintayin bago totoong malutas ang kaso. October 2 noong nakaraang taon, pauwi si Lapid sa kanyang bahay sa Las Piñas City nang pagbabarilin siya ng 2 salarin habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Sa tala ng NUJP mula 1986, mahigit 170 mamamahayag na ang pinatay. Sa ilalim ng daw ng Administrasyong Marcos Jr., may halos 100 insidente na ng pag-atake sa press freedom. Kasama riyan ang pamamaslang kay Lapid at 2 pang journalists. May mga kaso rin ng libel at cyber libel, pati na red tagging at harassment. Matatawag ba nating demokrasya kung ang mga kasamahan natin sa media ay binubusalan sa pamamagitan ng pagpaslang, pagsasampa ng gawa-gawang kaso? Bagaman may ilan ng persons deprived of liberty na umaming sangkot sila sa pamamaslang kay Lapid, hindi pa rin daw masasabing tapos na ang kaso. Ayon sa grupong Freedom for Media, Freedom for All, nananatili pa rin kasing malaya ang mga ituturong mastermind sa krimen na sina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Deputy Officer Ricardo Zulueta. Una nang tiniyak ng Department of Justice na patuloy niyang tinutugis ang mga sangkot. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.